Yun, talagang galit na galit kaya napamasa ng mano-mano. Joke lang ha, charot. Hoy, naghahanap lang naman ng dagdag sakit pa sa braso. Hindi mga palangga, ipapakita ko lang po yung pagmasa ko ng mano-mano para maideya din kayo kung pareho tayo ditong magmasa ng mano-mano. Pag malambot lang naman yung do ko, ay diretso ko na yan masahin hanggang sa ito'y kuminis yung ating do. Kung kaya nyo malang mga palangga na diretsuhin po natin sa pagmasa ng mano-mano, basta yung ating do ay malambot lang, ay itudo nyo na para hindi po maging acidic, hindi maging mangamoy yung ating, hindi amoy asim na yes ba. Yan, nakikita nyo naman hindi na po ako dyan nagdas ng kahit kaunting harina para sa pagmasa po natin kasi malambot lang naman yung aking dough. Mararamdaman lang talaga natin kung kailangan ba natin na magdagdag ng kaunting harina kasi ay masyado lang malambot yung ating dough at kung kailangan ba natin na magdagdag ng tubig kasi naman ay masyado lang na matigas yung ating dough. Kagaya ito ngayon mga palangga na ang dough ko na ito ay katamtaman lang po sa lambot. Hindi na po ako dito nagdagdag ng harina. Hindi na din ako dito nagdagdag pa ng tubig. At kayang-kaya ko na ito idiretso ng masa ng mano-mano hanggang sa kuminis na hindi ko na po siya i-respa. At kailangan ay mabilis lang po tayo sa loob ng 20 minutos. Yes mga palangga, 20 minutos ko po itong napakinis. At kailangan ay mabilis lang po talaga tayo para hindi po mangasim yung ating dough. Hindi maging acidic. Kasi yung dough talaga natin pag na overtime na ay lumalabas na talaga yung kanyang amoy, yung kanyang asim. Halimbawa ito mga palangga, pagkatapos ko itong mapakinis ng 20 minutos, ay diretso ko na din ito putulin. Kasi sa handmade po ay dalawang klase lang naman or dalawang proseso lang po yung gagawin natin. Kung pwede lang naman natin na idiretso na hindi na po natin pahingahin pa, kung kaya nyo malang mga palangga, pero pag hindi nyo kaya na idiretso, ay pwede nyo namang pahingahin ng mga 1 oras, 40 minutos yung inyong dough para lumambot bago po ninyo pakinisin. Yun lang naman mga palangga. Basta mabilisan lang pong paggawa para po hindi lang po ma-overtime yung ating dough. Ito mga palangga, okay na po yung aking dough ha. Halimbawa lang po pag i-rest po ninyo. Pag namasa na po ninyo ng mga 5 to 10 minutes, kung gusto nyo pong ipahinga muna, ay ayan po, takpan nyo lang. Pwedeng i-rest ng 40 to 60 minutes. Ito halimbawa mga palangga, ito 40 minutos na po itong nakalipas na tinakpan po natin. Ito na po siya. Malambot na, umalsa na siya ng kaunti. Ay masahin nyo pa ulit ng 15 to 20 minutes para mapakinis na po ninyo hanggang sa maging stretchy na po yung ating dough. Kasi sa first na pagmasa po ninyo ay hindi nyo po na masa masyado. Bale, nagmasa lang po kayo ng mga 5 to 10 minutes. Siyempre, hindi pa yan makinis yung ating dough at nirest na po ninyo. At yun, mga palangga, pwede nyo nang ito, masahin nyo na ulit. Hanggang sa mapakinis na ninyo yung inyong dough na kung mag-window pintes po tayo ay hindi na po siya agad-agad na puputol. Laging stretchy na po talaga yung ating. Basta mabilisan lang po talaga sa paggawa, mabilisan lang sa pagmasa at nang maputol natin agad or makat natin agad yung ating dough. Ako mga palangga, pag ganito na yung aking dough na pag nag-window pintes po ako na hindi na agad-agad na mapupunit, ay putulin ko na yung aking dough. 1 kilo po ito na harina yung minasa natin ngayon mga palangga ha. Sa 1 kilo pa lang na harina, pag masahin po natin yan ng mano-mano ay talagang napapagod na po tayo, masakit na po yung ating braso. Kasi mahirap naman magbasa ng mano-mano eh. At ano din sa oras, parang sayang sa oras, anong tawag ba dun? Na kahit nga umabot pa tayo ng mga 25 minutes, 20 minutes, 30 minutes sa pagmasa natin dito ng mano-mano, ay iba pa rin yung texture ng ating dough sa dinadaan sa ating dough roller machine or yung sa ating spiral mixer. Iba pa rin mga palangga yung grano ng ating dough. Kaya napapansin po talaga natin yan sa alsa po ng ating dough. Mas magandang alsa sa dinadaan po natin sa ating dough roller machine or sa ating spiral mixer kasi maganda talaga yung texture ng ating dough. Magandang grano niya. Bali maganda talaga yung alsa nun. Ayan, makinis naman yung ating masa ng mano-mano. Yan, ito po yung ating masa ng mano-mano. Paalsa na po ito siya mga palangga. Pasalang na po ito. Hindi lang po ako nag-egg wash dito kasi ensaymada po ito. Babanyahan ko man ito ng frosting. Ito na po yung tinapay natin sa masa po natin na mano-mano. Malambot man siya mga palangga. Tingnan po natin yung texture. Malambot siya. Sana may natutunan at sana may ideya na kayo sa pagmasa natin dito ng mano-mano sa ating dough. Maraming salamat at bye-bye. Yun lang.